Magandang araw sa lahat ng magkakasumpong ng pagtuturo ito sa araw na ito. At ang ating pamagat ay ang kautusan at ang ating kawalang kakayahang iligtas ang sarili. Ang ating pong talata ay masasumpungan sa Galatians chapter 3 verse 24. Sinasabi doon na kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo natin hanggang sa pagdating ni Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba ang layunin ng kautusan o yung batas na naibigay kay Moses? Ngayong araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang ating serye tungkol sa kasalanan at kaligtasan at pagtutuunan natin ng pansin ang kautusan o yung tinatawag na Torah na naibigay kay Moses. Ang kautusan ay ang banal na pamantayan ng Diyos na ibinigay kay Moses at ang papel nito sa ating spiritual na buhay. Ngunit itanong natin, bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan kung hindi naman ito makapagliligtas? Hindi ba't para bang binigyan mo ng gamot ang isang tao na hindi naman nakagagaling? Sa totoo lang, hindi ito ganoon. Hindi ganoon ang ating kautusan. Ang kautusan ay hindi lunas, kundi ito ay parang isang salamin. Isang tagapagturo, isang tagapag-ingat ayon sa Galatia chapter 3 verse 24. Layunin nitong ihayag ang kasalanan, hindi alisin ito, upang ituro tayo kay Kristo, hindi siya palitan. Inihahayag ng kautusan ang kasalanan. Nabanggit ito sa Romans chapter 7 verse 7, hindi ko na sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang layunin ng kautusan ay upang ihayag ang kasalanan. Ipinapakita nito ang perpektong pamantayan ng Diyos kung ano ang banal, matuwid at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ni Pablo, hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan na huwag kang mag-iimbot. So sa madaling salita, ang kautusan ang nagbibigay ng definisyon ng kasalanan. Ito ang nagbibigay ng kahulugan kung ano ang kasalanan. Parang pagpasok mo sa isang silid na may ultraviolet light, lumilitaw ang mga mantsa na dati hindi mo nakikita. Ganoon ang kautusan. Ang liwanag ng mga utos ng Diyos ay tumatagos sa ating puso. Ngunit ang makitang marumi ka ay hindi ibig sabihin na ikaw ay malinis na. Ito'y nagsasabi lamang na kailangan mong linisin. At kapag sinukat natin ang ating sarili sa pamantayan ng kautusan, tayong lahat ay bigo. Hindi natin masusukat ang ating sarili sa kautusan. Hindi nakapagligtas ang kautusan. Ito ay naghahatol. Sa Galatians chapter 2 verse 16, sinabi doon, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang taong ituturing na matuwid. Ito ang mahalagang katotohanan. Ang kautusan ay banal, ngunit tayo hindi. Ang pagnanais na maligtas sa pamamagitan ng pagsusunod sa kautusan
ay parang pagtangkang umakyat sa hagdanang abot langit, walang nakakarating. So, Galatians chapter 2 verse 16, ang nagsasabing walang ituturing na matuwid sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Bakit? Sapagkat kahit 99% ng utos ay masunod mo, ang paglabag sa isa ay katumbas ng paglabag sa lahat. Ito ay sinabi doon sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, or James chapter 2, verse 10. Hindi ka pinapaging matuwid ng kautusan, kundi hinahatulan ka nito. Ito ang korte kung saan binabasa ang hatol, hindi ang lugar ng kapatawaran. Kaya't kung hinahatulan tayo ng kautusan, saan tayo maaaring lumapit? Tinupad ni Kristo ang kautusan. Sa Matthew chapter 5 verse 7, sinabi doon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan o ang mga isinulat ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipagwalang bisa, kundi upang tuparin ang mga ito. Hindi dumating si Jesus upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Ang hindi natin magawa, ginawa niya ng perpekto. Sinunod niya ang bawat utos. Tinupad niya ang bawat kahilingan. Namuhay ang ating Panginoong Yesus nang walang kasalanan sa ilalim ng kautusan. At pagkatapos ay dinala ang kaparusahan na para sana sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, natugunan niya ang hinihingi ng kautusan, minsan at magpakailanman. At ngayon, hindi na tayo nasa ilalim ng hatol, kundi nasa ilalim ng biyaya kung tayo ay kay Kristo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya ngayon, wala nang kahatulang parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos, kung saan nagtatapos ang kautusan, doon nagsisimula ang biyaya. Halimbawa, mula sa lumang tipan, kabiguang sundin ang kautusan ng Israel. Sa Israel binigay ang kautusan, natural sila unang susunod, pero nabigo silang masunod ito. Balikan natin ang Exodus chapter 32. Pagkatapos tanggapin ni Moses ang 10 utos, bago pa man niya ito maibaba mula sa bundok, ang mga Israelita ay lumabag na agad sa unang utos sa pagsamba sa gintong guya o yung maliit na baka. Ipinapakita nito kung paano kabilis tayong bumabagsak sa kasalanan at kung paano tayo kahina upang sundin ang kautusan sa sarili nating lakas. Mayroon na silang kautusan, presensya ng Diyos at pinuno, pero sila'y naghimagsik pa rin. Hindi lang ito kwento ng Israel. Ito ang kwento ng sangkatauhan. Ngunit salamat sa Diyos, hindi roon nagtatapos ang kwento natin. Ang ating pag-asa ay nasa biyaya, hindi sa gawa. Saan tayo ngayon lalagay? Hindi natin tinatapon ang kautusan. Mali yung sabihin, wag na nating sundin ang Old Testament. Pinaparangalan pa rin natin ito dahil sa katotohanan ipinapakita ito. Ngunit hindi tayo umaasa rito para sa kaligtasan sapagkat hindi ito kailanman nagliligtas. Ang ating pag-asa ay si Jesus, siya ang katuparan ng lahat ng ipinapahiwatig ng kautusan. At sa pamamagitan
ng pananampalataya sa Kanya, tinatanggap natin ang hindi kayang ibigay ng kautusan. Ano yun? Bagay na yun na hindi kayang ibigay ng kautusan? Ang pagpapawalang sala o yung pag-aampon at buhay na walang hanggan. Ngayong araw, inaanyayahan kitang huwag umasa sa sarili mong katwiran o mabubuting gawa. Hayaan mong ang kautusan ay ituro ka kay Kristo. Hayaan mo ang iyong kasalanan ay dalhin ka sa krus at hayaan mong ang kanyang biyaya ang siyang magbago sa iyong buhay. Salamat po.